Each story, a journey of hope. Each vocation, a testament of love. Each priest, a mama's boy. Ipagpatuloy natin ang usapan kasama si Cardinal Ambo dito sa episode ng Mama's Boys. Kasama ako, si Mr. Romar Chuka. Kami magkakapatid, ang lakas ng ambisyon ng parents ko na magkaanak na pare. So, lahat ng mga naunang mga May boys, asawa na po. lahat ng mga naunang boys, pinipilit nilang magpare. Okay. Lahat lumalabas. hindi natutuloy. So, after the fourth or the fifth try, gumibap na sila. Pero sa totoo lang, ayaw niya akong magpare. Masasayang lang si Ambo sa seminaryo. Kasi ang niro-role model ko noon, ay yung paring nakita ko dun sa simbahan ng Betis na si Aposeto pala. So, ang foundation ng discernment ay prayer. At naging paraan yun para maging makilatis ako tungkol sa galaw ng masamang espiritu at mabuting espiritu. Hindi lang sa mga individual, kundi gayon din sa mga relasyon at gayon din sa mga komunidad, sa mga pamilya at sa lipunan. So, yun, yung aking activist background, hindi lang activism ang foundation. I was never motivated by ideology. Totoo. And in fact, at some point, medyo pinagdudahan nga ako nung isang rector ko sa San Jose Seminary na, ano ka, komunista ka na Yun ba? nga po, Walang likas na masamang tao dito sa mundo. That it is a blasphemy to call a single human being evil. I was never motivated by ideology. Parang, kasi, spirituality, and especially strongly biblical spirituality, ang naging source of inspiration ko sa buhay. I always pray with the scriptures. And it was the Jesuits who taught me to pray with the scriptures. And pray with my imagination. Merong ganyang style of contemplation si Saint Ignatius na babasahin mo isang narrative and you enter into the scene. You can actually see and smell and feel the whole surrounding. And ang aking morning activity, first thing in the morning pagkagising ko, is to make a cup of coffee and then bring my cup of coffee to my chapel. So, alam niyo po, kapag nabobore kayo sa homily ng pare, o yung tipong walang dating, walang apoy sa puso ninyo, almost always dahil Hindi nagkape. No, hindi nagkape with Jesus. Hindi nagkape. Robusta po ba o Arabica? Nako, mga combinations sa akin. Talagang nag-grind ako ng coffee beans. Yes. Yun po ba yung hobby nyo? Well, I don't know. I've always been a coffee drinker. No? At in a way, nakakatulong din siya sa health ko kasi parang meron din palang health benefits kahit papaano. No? But I drink coffee only in the morning. Sa imagination nyo po, kasi diba, ano pong paboritong kape ni Jesus? Hindi, wala. Diba, posible naman na lumabas din yun sa prayer. Pero nasasabi po ba yun? Hindi naman. Well, I don't know if Jesus really drank coffee in Palestine, ancient Palestine, because it's a late discovery yung coffee, no? Pero yeah, yung parang ang always sa imagination ko, my cup is your cup. Ang ganda. Parang ganun. Opo. Or baka wine po si Jesus naman. Not in the morning. Not in the morning. Ano po. Pero yun po, gusto ko pong pag-usapan naman po yung inyong buhay pagkapare bago po kayo naging obispo. Yeah. May mga naitatag po ba kayong mga, I don't know, ano po yung mga naging actions na nagawa nyo, na sasabi nyo na, looking back, uy, okay to na nagawa ko kahit papano for the community po nung pari po kayo. I mean, pari pa rin naman po. Pero, yeah. Nung pagka-ordain ko sa pagkapare, na-assign ako sa isang liblib na parokya. Dito sa Calooc? No, in Pampanga. Yeah, kasi na-ordain ako 1983, March 12. Tapos, ginawa muna akong assistant sa isang parish priest. Tapos, pinagmimisa ako nung parish priest na yon
sa mga liblib na mga isla along Manila Bay. Kasi ang mouth of Pampanga is facing Manila Bay. Opo. Yung mga areas doon sa may Sasmuan, ganun, sa Lubao. That was, quite an experience for me. No? At nagbabangka ako to get to the island barrios, mga ganyan. At yung interaction with poor people was very formative para sa akin. Nagkaroon ng time na, ang daming namatay sa isang island barrio because of a storm surge. At ang karamihan sa mga casualties were Visayans who were being employed by fish pond operators at pinapaboran sila na i-employ doon sa mga fish pond kaysa doon sa mga kapampangan na taga doon sa baryo. Kasi they were always suspicious na baka lusubin ng mga taga-baryo yung isda doon sa palaisdaan. Kaya they would rather get mga dayo from down south, ganon, no? Ngayon, one storm surge, talagang they were swept by the storm surge. At my gosh, pumasok ako sa isang chapel, ang daming patay. Opo. Tapos nakahiga sila doon sa mga benches, hindi man nakaataol. Ganon, no? And yun, I remember I wrote about this sa isa sa mga libro na isinulat ko sa The Gospel of Mercy, no? Na-scandalize kasi ako when yung sacristan sinabi sa akin, pasensya na ho, yung magulo dun sa loob ng chapel at maghintay-hintay muna ng konti bago makapagmisa at sasabihan ko itong mga namatayan, itabi nila yung mga patay nila. Ganyan. Sabi ko. Tapos mamaya lumapit sa akin yung isang namatayan. Sabi niya, Father, maawa na po kayo. Wala po kaming pagbuburulan. Huwag niyo po kaming paalisin. Ganun. Sabi ko, sino nagpapaalis sa inyo? Yun hong sakristan. Naku, talagang nagpanting ang tenga ko. Ganon. Ayun ho, tinabi na sila. Magmisa na po kayo. Sabi ko, at sino nagsabi sa inyo magmimisa ako dito? Sabi niya, hindi po ba? Linggo ngayon, pagmimisa niyo kami, kaya kayo nandito. Sabi ko, oo. Pero ang pinagmimisa, mga Kristiyano. Ba't ako magmimisa dito? Wala akong makitang Kristiyano dito. Kung Kristiyano kayo, nakikita niyo yung kalagayan ng mga kapwa ninyo. Nasalanta ng kalamidad. Tapos, imbes na damayan sila, tatabuin niyo pa. Ano bang klase tayo Kristiyano pag ganyan tayo? Nag-walk out ako. Pumunta doon sa susunod na baryo na marami ding namatay. Ganon. Nagmisa po kayo doon. Tapos, nung pagbalik ko dito, siniserve na sila ng mainit na kape, binigyan ng pagkain, ganyan. Dahil nagalit ako. Ganyan. Tapos sabi niya, humingi ng tawad. Nang sabi, pasensya na po. Hindi naman talaga namin sila balak. Kasi medyo galit kasi yung mga taga-baryo dahil nawawalan sila ng trabaho dahil sa mga Bisaya na yan. Ganyan. May ganong sabi ko, naku, kung kayo yung magbaliktad ng sitwasyon, gusto niyo bang walang dadamay sa inyo? Ngayon, pasensya na po, magmisa na po kayo. Kaya nung nagmisa ako, that was the most tearful mass na pagdating sa mga kapatid, aminin natin ang ating mga pagkukulang at kasalanan. Umiiyak sila talaga. Sabi nga, patawad na po, patawad na, ganon. Sige, sabi ko, parang it was so... Parang it brought about reconciliation and yung pagdadamayan, pagtutulungan. Noon ko nakita yung the power of the Eucharist. Ganon. No? At parang nakuha kagad nila yung mensahe na ang Eucharistia hindi lang to ritual. Hindi ito pagbabanal-banalan. Ito yung humahamon sa atin na makihati ng tinapay sa ating mga kapatid na kapuspalan. Ganon. No? And siguro because of my exposure also to the scriptures at itong pakikibabad sa mga dukha, parang naset yung aking pagtingin sa ano bang kahulugan ng ministeryo ng isang pare. I think itong topic po na ito isa
good prelude po sa mga susunod na tanong ko. I'd like to ask some real questions po, Cardinal. Hindi lang naman to po for the happy-happy, pero you're in the Diocese of Caloocan. Yeah. And then, of course, nung drug war, nasa kalagitnaan ang Caloocan nung lahat ng mga nangyayari, especially yung kay Kian Lloyd po. Actually, nakasubaybay rin po ako dahil kay Father Mads Tumbali. Sa mga, dahil may Jesuit Mission Station po dito. Diba? So, meron po kong mga narinig ko po. Pero perhaps, pwede po bang ma-share para for the benefit of our viewers? Kamusta po yung experience ng Caloocan or nyo po? Was it perhaps similar to a cannonball experience ni San Ignacio de Loyola na were there moments of doubt during that time? Yeah. Opo. Well, actually, it was not easy. Especially nung panahon na yon ay napaka-popular ng gobyerno, ng presidente. Opo. Kahit sa mga Katoliko. Kahit ano pang mura ang gawin noon ng presidente, kahit Diyos pang murahin, parang hindi maibsan yung kanilang halos pagsamba sa kanya, no? Kaya ang hirap nung pumosisyon noon tungkol sa moralidad. Nung manindigan kami at sabihin, hindi tama kailanman ang pagpatay. My campaign against drug will not stop until the last pusher and the last drug lord are kahit sabihin niyo pang nakakomit ng crime yung tao, katulad ng pagbebenta ng droga, mga ganyan, hindi dahilan yun para patayin sila. And least of all, yung paggamit ng droga, dahil marami sa mga pinapatay were just drug users. Kasi kung yan ay talagang big-time drug lords, bakit kahit pampalibing wala sila? So, it was really so anti-poor. And yun na nga, parang yung iba nagre-react. Yung nakakasama ng loob kapag sa kapwa Katoliko ka pa makakarinig ng bakit nyo pinagtatanggol ang mga kriminal? Totoo po yan. Bakit kayo lumalaban sa gobyerno? Ang gobyerno, gusto lang naman talaga nila sugpuin ang kriminalidad. At ang sagot ko doon, hindi ako lumalaban sa gobyerno. At hindi ko dinideny na obligasyon ng gobyerno ang sugpuin ng kriminalidad. Pero sa paraang naaayon sa batas. Walang sinasabi ang batas kailanman na pwede mong puksain na parang mga peste ang mga tao porket sila'y nakagawa ng anumang krimen. May batas tayo para dyan. At maaga kasi naming natuklasan na yung narrative ng nanlaban, hindi totoo. Pinatay sila talaga at tinamnan ng mga ebidensya. At yung mga kapitbahay, nasasaksihan nila yung mga pangyayari. Pero takot silang tumestigo, kaya sasabihin nila yan sa confessional box. Dahil ang bigat-bigat ng kanilang mga konsensya. At kaming makakarinig nun, lalong bibigat ang konsensya namin. So, bakit ko hahayaan yan? Ganon. Lagi pa akong winawarningan. Parang if you know what's good for you, ay naku, wag na kayong sasaw-saw dyan sa issue na yan. Baka balaan kayo. Ganon. Sabi ko, bakit pa ako naging obispo? Kung matatakot ako sa yung babalaan ka, pinapatay yung mga kawan mo, ba't hindi ka magsasalita? Ganon, ba't hindi ka manindigan? And I even tried to do it the proactive way. Sinabi kong, sir, with all due respect, let's stop the killing and start the healing. Pwede naman po naming i-rehab yung mga people with substance use disorder. Nagtayo kami dito ng community-based drug rehab program in partnership with the psychology department ng Ateneo de La Salle University. It was very successful. Ang tawag namin sa program namin, Schindler's List. Oh, wow. Based sa pelikula po. Ni Oscar Schindler. Dahil alam namin, pag nalagay sa drug watch list yung tao, ay nako, talagang malaki ang chance ang papatayin yan. At nakikipag-deal ako noon sa pulis, kung nasa listahan na siya ng aming nire-rehab, please wag nyo na siyang itotokan. Wag nyo nang dadalawin. Cargo na po namin sila. Parang ganon. Tapos pagka-graduate sa aming rehab program,
iimbitahin namin yung police para iburahin yung pangalan nila sa drug watch list. Diyos ko, ang iyak ng mga tao pagkasabi ng police, I now declare you may part pong ganun. may ganyan. Na delisted from the drug watch list. Ay, iyak yung mga tao na parang it's a new lease of life. Pero marami sa kanila pinatay pa rin. Ayun po, my God. Ay, naku. Siguro kung ikukwento ko sa iyo lahat ng mga personally nakaharap kong buhay and then later pinatay, yung bang nakakarindi, no? So, yun yung mga panahon na kinailangan namin humarap sa mga death threats. So, at some How point... did you were able to manage it, Cardinal? Of course, through prayer, di ba? Pero parang, meron po ba kayong, ano ba tawag doon? Parang group of fellow priests po na parang nakakausap, parang ganyan? Oo naman. Lagi namang, noon, pinromote ko kasi yung tinawag naming Be Fast. Okay. Bible for Faith and Action Sharing Team. Apo. Na yung mga pare ay magbanding at magbahaginan on the Word of God. Apo. At ginagawa namin noon yun on a Monday morning, magbe-breakfast kami. Magkakape po. Yes. Apo. And then, over coffee, ay mag-sharing kami about the gospel for the coming Sunday. Ganon. Yung nakakalakas din yung mutual support from especially from your fellow priests. At it was even worse nung kinailangan ko nang humarap ng 5 criminal charges. Talaga po? Yes. Sedition, inciting to sedition, cyber libel. Parang, remember, 34 kami doon, may kasama pa akong 3 pang bishops. Bishop Nelson Tioco, Bishop Bacani, Archbishop Sok. Lahat kami humarap nung mga criminal charges na yon na final ng PNP nung panahon na yon. And all on the basis of false charges ng isang taong kung ano-anong sinabi laban sa amin. No? Sa kabutihang palad, umandar naman kahit papaano ang justice system natin dahil yung DOJ, dinismiss nila yung kaso. Ganon. But looking back, yun yung mga panahon talaga na pati nga yung paglurosaryo ko paggabi kasi ang dalawa yung habits ko na spiritual habits, coffee with Jesus early in the morning, and then in the evening after dinner, a walk with Mama Mary. Ang ganda. Yung walk with Mama Mary, yun yung nagro-rosaryo ako, pero mabagal na mabagal at ikot ako ng ikot, lakad ako ng lakad. Opo. Aba minsan, sa television, biglang binalaan ako ng presidente. At pinangalanan pa ako, sabing, you, Bishop David, I know you. You must be into drugs. Wala bang obispo dito? Mabatukan ko yung mga ulo ninyo. Telling you, David! Alam mo, nagdududang ako, bakit kasi ikot yan ng gabi? Dugi tuloy ako, puta na, sa druga ka. Because you roam around at night. You must be a drug dealer. Ha? Sabi ko. Tapos yung security namin dito, sinabihan pa ako, sabi, Bishop, please ho, huwag na kayo magro-rosaryo paggabi. Sabi, bakit? Hindi niyo ba narinig? Binabalaan na kayo at baka targetin kayo, ganyan. Baka, siguro may mga intelligence people na nagmamanman, nagmamatsyag sa inyo. Ano ba yung masama na naglalakad ako ng gabi? Yun na lang yung exercise ko. Ang exercise ko with Mama Mary. I'm walking around to pray the rosary. Yes. Ganon, no? And of course, minsan, pag naglakad na ako, naglalabasan na yung mga street children. Para magmano, para... Hindi, humingi ng pagkain. Opo. Kung minsan nakahawak ganyan sa grill, sabi niya, Bishop, pagkain po, mga ganyan. Sabi ko, anong oras na, di pa kayo kumakain? Asa yung mga magulang nyo? Mga batang lansangan. Ganun. Minsan, maghahanap ako ng anong sobrang pagkain doon sa kumbento, tapos ipapak ko, tapos bibigay ko. Sabi pa ng security, huwag nyo na pong gagawin yun. Baka akala kayo ay nagpapadeliver ng drugs. Yes. What? Pati ba naman yung gutom, hindi mo na pwedeng tulungan ngayon? Parang gano'n, no? Sabi ko, forget about it. Sabi ko, kung talagang may peligro ang tumulong sa dukha, so be it.
Ganon. Sabi ko, ako nga, obispo na, matatakot pa. Nasa posisyon ka na nga sa lipunan. Kung pati ikaw magpapa-intimidate, yung pang maliliit. Yun yung ano ko, sabi ko. Kaya nasabi ko at some point, kung takot ako, kung ang iniintindi ko, security ko, na lang sana ako nag-obispo. Ganon. Kahit yung mga kapamilya ko noon, takot na takot sila para sa akin. You know? And they were saying, baka, alam mo na, baka tabihan ka lang ng riding in tandem. Ibagsak ka niya. Sabi ko, hayaan nyo sila, sabi ko. Parang, kung you are called to martyrdom, honor yun. Parang gano'n. No? It's a blessing. Actually, isang nagpalakas sa akin was the blessing of Pope Francis. Paano po? Like, did he tell? Yes. Paano po? Nag-adlimina visit kami ng mga Philippine bishops. Ano po yung adlimina? Ang adlimina, every 5 years, ang tawag diyan, quinquennial reports. So, ang bawat obispo ay magre-report sa Santo Papa. Ganon. So, may encounter kami with the Holy Father. And kakaiba si Pope Francis, hindi siya formal. Kasi yung ibang mga Santo Papa, like Pope Benedict, yung i-address kayo parang in a conference room, naka-rows kayong ganyan. Si Pope Francis circular. Parang tribal Oo, tapos sabi niya, okay, sabi niya, you can ask me anything, mga ganyan. Nung ako na yung magtanong, sabi ko, Holy Father, I'm not going to ask a question. I'm just going to ask you to please pray for us. Sabi ko, I come from that diocese that is facing difficult trials because of the extrajudicial killings that are happening almost every day. Sabi ko, wait, oh, you're that bishop. Sabi niya, yes, I've read about your diocese. Sabi niya gano'n. Tapos, in-interrupt niya ako. Tapos sabi niya, oh, I'm sorry I interrupted you. Continue. Espanyol yung usap namin. Tapos sabi niya, continue. Tapos, after nung encounter na yon, nung palabas na kami, usually, ang Santo Papa, pagpapasok ka pa lang, pwede kang makipag-small talk sa kanya. Pwede mo siyang bigyan ng regalo, mga ganyan. Pero pagpapalabas na, wala nang small talk yan. Parang protocol po yun. Protocol yon. Siyang magbibigay ng regalo sa iyo, and then, you can beso-beso, you can say goodbye, go. Ganon. Dapat, wag mo na siyang i-delay. Ganon. Nung papalabas na ako, ganon, nag-goodbye na ako sa kanya, ganon. And then, pagtalikod ko, hinawakan niya yung braso ko. Sabi niya, espera, sabi niya sa Espanyol. Sabi ko, wait, sabi niya. Sabi ko, lumingon ako. Sabi ko, si Santo Padre. Yes, Holy Father. Sabi niya, venga. Sabi niya, puedo bendecirte. Sa Espanyol. Can I bless you? Opo. Ay, nadurog ang puso ko. Parang natunaw ang puso ko. Yung the Holy Father volunteering to pray over me. Ganon. Pinray over niya ako. And then, yung maikli lang yung prayer, but mainly, parang may the Lord form your heart into the heart of the Good Shepherd. Ang sabi niya. And then, I was teary-eyed. Ito po yan ba yung picture na yan? Yan po yun? Yes, that was it. That was it. Yeah. I was really so touched. Ganon. Now, fast forward, several years later, umulit yung adlimina at nakaharap ko siya. Tapos, sabi ko, Holy Father, ano na to? Sa synod na to. Sa synod na. Sabi ko, Santo Padre, I was the one you blessed. If you remember, the one in that diocese where there were so many killings, sabi niya. Tapos, ang sabi ko, I'm still alive. Thank you for your blessing. Ang sabi niya, you're not called to martyrdom. That kept me strong. That really kept me going.
Abangan ang susunod na episode namin ni Cardinal Ambo dito sa Mama's Diba, Boys. parang in the spirit of kenosis and the spirit of emptying oneself, mas gusto mo na nakatutok dun sa krus. May kaibigan ako na nagbigay ng isang pectoral cross na napaka makulay. And I treasured it. Tapos nilagyan ko siya ng chain at yun yung ginamit ko para sa aking sa consistory nung ako ay mag-cardinal. And I remember even Pope Francis noticed it eh. Opo. Oh, Kasi makulay po eh. Makulay siya, kakaiba siya, ganon. So, tawag pansin, ganon, no? Kahit yung palang titular diocese ko, they invited me to celebrate Mass there together with Bishop Roberto Malyari, kasama ko pa nga siya. Bago ako na-appoint to become their titular bishop, the former titular bishop died as a martyr. Nung ako na, ang kanilang titular bishop, at nung I was getting into trouble with the government at medyo binabalaan ako, ganon, at tumatanggap na ako ng death threats, tumanggap ako ng sulat sa kanila. Sabing, we are praying for you. We don't want another martyr. How was your experience entering the Sistine Chapel? And Kaya nagpakilig sa akin talaga yung Sistine Chapel at yung eksena, buong eksena ng mga frescoes, mga paintings ni Michelangelo doon. And then you realize why the conclave is being done in that chapel. Umupo ka lang doon at mag-meditate dito stiff neck po ang abot. Yes. Literally, it speaks to you. Ganon. Lalo na meron akong biblical background. Opo. Madali kong ma-identify yung mga characters, personalities na nandiyan, ganon. So, you're really literally reading theology and spirituality. How can you even endure this? No coffee break, no toilet break. Sabi ko, we're almost 4 hours here. You mean you're not wearing a diaper? Talaga? Sabi ko, it's unfair. Nobody told us. Kilala niyo po ba si Dali? Sinong Dali? Si Dali T. Sinong Dali T? Sino Dali T?